makakausap po natin ang isa sa mga members ng Senate Blue Active Ribbon member. Committee. Active, very active member. At chairman po ng Senate Committee on Justice and Human Rights, si Senator Kiko Pangilinan. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga po. Hi, magandang umaga. Good morning sa inyong dalawa at sa mga nakikinig sa DZBB. Good morning. Good morning po. At dun sa mga nakasubaybay po sa atin sa YouTube account natin at sa Facebook ay nasa Zoom po si Yes. Senator Pangilinan, so makikita rin po siya. Senator, bukas po resumption ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kayo po sa inyong kampo, ano po ang inyong nakikita na kinakailangan pang i-pursue? Well, marami pang kinakailangang alamin, kaya nga sinusulong din natin yung Independent People's Commission, no? Dahil malawak itong kasong ito. Ang mga, kumbaga, tip of the iceberg pa lang dahil, di ba, Bulacan. Pero habang hinihiring kasi natin, marami ang mga nagpapadala ng mga text messages. Tingnan din yung Cavite, tingnan din ninyo yung Pangasinan, tingnan din iba-ibang mga text messages eh. So we'll see kung mapapalawig pa natin ang Blue Ribbon Committee hearing. Lalo na parang nasa transition tayo. Wala nang ICI, wala nang quorum. Opo. At hindi naman na ipapasa pa itong Independent People's Commission. Although of course, ang sinasabi ng ibang mga legal experts, nandyan naman talaga yung ombudsman, which is in the DOJ. But still, no, in the meantime, magandang magkaroon pa ng dagdag na mga hearing ang ating Blue Ribbon. Opo. Interesado din ho ba kayo, Senator, na mabungkal kung ano yung nilalaman ng so-called Cabral Files? Well, iba-iba ang punto de vista dito eh. Dahil may mga nagsasabi, itong Cabral Files na ito, naka-upload na sa Sa Facebook, social media. portal ng DPWH. So, nandun daw lahat. No? At check namin at so far, tumutugma naman. No? So, kung totoo yun, we can make that inquiry. Tatanungin natin bukas, no? Kasi yung, para ma-clarify ito. opo, kasi yung Cabral Files, ang sinasabi po ay listahan nung mga tawag dito, mga pondo na naka-allocate o yung allocables para sa bawat mambabatas. Pero ang kailangan pa rin makita, o sige, nag-propose kayo ng so and so amount sa ganitong tawag dito, bayan o syudad. Pero ang critical, hindi ho ba, Senator, ay yung pondo, record ng Department of Budget and Management, kasi sila yung nag-release ng pondo eh. Diba? Kung na-release nga, Kung dahil nga may na-release, opo. nasabing for later release, Opo. nakalista pero hindi naman na-release. So, ibig sabihin, nakatenga, walang perang lumabas, so walang porsyentong natanggap, ika nga. Pero siyempre, base dun sa hearing nung nakaraan, nasa net pa lang, may down payment na. Ayun, opo. Yun ang sir, yun ang kailangang hanapin kung yung binanggit nyo nga po na ito pa lang, ina-allocate pa lang, may down payment na. Tapos nung for implementation na, nakuha yung pera. Exactly, pero hindi pa nare-release yung kaya nga ang sinasabi nila ron, saan galing yung pera? And most likely, ang ating tansya dyan, galing sa mga kontraktor, no, na nag-advance. Opo. At naniniwalang makukuha nila na yung proyekto dahil rig nga. So, ibig sabihin, oo, hindi pa nare-release pero may down payment na. Ibig sabihin, meron pa rin katiwalian, no? Meron pa rin komisyon at kickback. Hindi lang galing sa pondo ng gobyerno, kundi in advance ng mga kontraktor. At dahil po, syempre, investigation in aid of legislation yung sa Senado eh. As we know po, sa ating pagsubaybay, meron namang legislation ng nagawa through the national budget, hindi ho ba yung paghihigpit dun sa pag-release ng pondo, mas maraming safeguards. Pero kayo, Senator, meron pa ho ba kayong nakita na iba pang mga legislation na pwedeng o dapat gawin bilang bunga po nitong investigasyon at ng mga natuklasan po ninyong anomalya? Well, you're right, no? Nasa GAA yung mga safeguards. Opo.
ang pinag-aaralan natin ngayon, kasi every year pwedeng tanggalin sa GAA Yeah, oo. yung mga safeguards na ito, no? Kasi tinatalakay na eh, di ba? Mm. Dinedebate na, tapos maaaring sabihin, oh, yung safeguard na yan, tanggalin na natin yan dahil hindi na kailangan yan. Mhm. So every year pwedeng magbago yung safeguards, which therefore means baka kinakailangan yung mga safeguards na yun magkaroon ng separate na batas. Mm. Para hindi every year pwedeng i-review yung naging Republic Act na hindi budget, di ba? Parang yung halimbawa, yung creation ng oversight na magbabantay doon po sa mga project, tapos Si yung Ate Epal. oo, yung anti-EPAL at saka yung dashboard ng mga project Yung kung ano mga yung status. yung anti-EPAL, yung bawal yung mga politikong nangingialam, di ba? Pwedeng tanggalin yun sa susunod na budget hearing, di ba? Budget approval sa 2027 budget naman. Pwedeng tanggalin yun dahil special provision yun. So if we can have a separate law for this purpose, mas maganda sana. Mas mahirap palitan o tanggalin. At yeah. Yeah. Kanina po, Senator Pangilinan, kausap po namin si Congressman Shell Jokno ng Akbayan Party List. And kabilang din ho kasi siya sa nagsusulong na maging batas na talaga, yung katulad po ng isinusulong sa Senado, yung Independent People's Commission na mag-i-investigate nga po sa infrastructure projects ng gobyerno. Kayo ho ba sa Senado, disidito ho kayo na maaprubahan na po ito at least sa pagbabalik session po ng Senado sa January 26? Ano pong plano? Well, ako ang principal sponsor niyan, kaya may mga gustong magtanong, period of interpellation tayo. So handa tayong isulong ito at maipasa. Lalo na't ngayon, sabi ko nga, wala nang quorum yung ICI. Oo, nandyan ng ombudsman. Pero sabi nga, a different set of circumstances to unprecedented. Kaya dapat unprecedented at extraordinary rin ang mga measures, which is why the IPC is an extraordinary measure. Ayun nga po. Sir, para lang po ma-refresh yung ating mga kababayan kasi baka nakaligtaan dahil nagpasko, bagong taon, ang daming Baka celebration. nakalimutan na. Oo. Senator, kasi po, pinalilikha po ninyo itong Independent People's Commission para mag-imbestiga sa katiwalian sa mga infrastructure projects dahil talagang malawak ang dami ng katiwalian. Pero nandyan na ho yung Ombudsman at saka po yung Department of Justice. Dito po sa kaso ng Independent Commission for Infrastructure, itong ICI na walang quorum ngayon, ang nagawa lang naman ho nila nagawa po nila mag-refer. So ang ending, DOJ, Ombudsman pa rin. Kasi wala silang poder to file cases directly po sa korte. So ano po ang magiging kaibahan nitong inyong ipinalilikha at bakit po kailangan pa ito samantalang nandiyan na nga po ang Ombudsman at saka ang DOJ? Well, unang-una ay sabi ko nga, sabi nga nung ni Chief Justice Puno, extraordinary circumstances require extraordinary remedies. And that's why totoo, nandyan ang Ombudsman, totoo, nandyan ang DOJ. Pero we'd like to fast-track itong pag-iimbestiga. Kaya ang ginawa natin para hindi magkaroon ng repetition o kaya redundancy o delay, doon sa panukalang batas, may provision doon na minamandato ang Office of the Ombudsman at ang Department of Justice to create a pool of prosecutors that will assist the Independent People's Commission. So ibig sabihin nun ay pagka ongoing investigation ng People's Commission, nandyan na ang Ombudsman, nandyan na rin ang DOJ, sabay-sabay nilang iniimbestigahan at pinapatawag ang mga resource persons o di kaya ang mga persons of interest. So after that, mas mabilis. Hindi na nila ire-refer pa sa Ombudsman or hindi na nila i-refer pa sa DOJ dahil nandun na ang DOJ at ang Ombudsman pool of prosecutors direkta na sa pagpa-file. Ayun, pwede na sila mag-file. Opo. At binigyan natin ng kapangyarihan ang IPC na magkaroon ng authorization na mag-admit ng witnesses. Silang mag-identify ng potential witnesses
tulad nung Witness Protection Program ng DOJ, magkakaroon ng Witness Protection Program itong IPC. Dahil nga malalaking tao ang involved dito. Ah, halimbawa, kung ang nasasakdal, siyempre nakita natin may mga cabinet secretary na nasasangkot, undersecretary. What if may undersecretary ng justice na nasangkot? Paano siya? Sila yung mag-i-impluwensya ng sino ang witnesses. So ito ang isa sa mga concerns. May kapangyarihan ng IPC Opo. na magkaroon ng witness protection. Opo. Pero paano po, Senator Pangilinan, dun sa mga nagsasabi na baka maging redundant lang itong IPC na ito sa trabaho na ngayon ng Office of the Ombudsman at ng Department of Justice? Well, kaya nga nilagay natin yung pool of special prosecutors under the IPC law para hindi na magiging redundant dahil nandun na ang Department of Justice prosecutors at nandun ang Ombudsman prosecutors. Ginawa yan sa batas ng Anti-Agri-Economic Sabotage Council na may mandato ang council, minandato ang DOJ na bumuo ng special prosecutors team upang bigyan ng suporta yung council. Ganito rin ang pakay nung provision na yun. Ayun, opo. Ano po ang nakikita ninyong timeline nito, Senator Pangilinan? Kasi pagbalik po ninyo ng session, diba, January 26, 26. opo, mag-interpolate, meron pa kayo ibang mga itatakal na panukalang batas. So ano po yung nakikita ninyong timeline? Kasi ang session po hanggang ano na naman, March lang. Well, that's correct. Siguro kung ma-certify ng Pangulo na urgent, mapapabilis ito. So, yun. But we will work on this measure and we will see how far we can take it. And sana sa mas lalong madaling panahon, baka mas madaling mangyari ito sa Senate kaysa sa House. But I don't know. We'll see. Basta tayo, we are committed to defending this measure. It is the measure that is principally authored by our Senate President. Pero sa ngayon po, sige, go. Sorry, Isa. Okay lang. Pero habang ginagawa pa po itong batas para sa creation nga ng Independent People's Commission, would you, imumungkahi ho ba ninyo, Senator Pangilinan, na punuan muna itong ICI? Kasi, di ba ho, walang commissioners. Ngayon, hindi makagawa ng referral kasi chairman na lang ho ang natitira. Tsaka walang pondo. Budget. Isa pa yun. Dapat, hindi ba? Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ng ICI ngayon. So you either abolish it or you fill it up. Nakatenga sila, no? In the meantime, sabi nila, the ombudsman is working double time. Of course, let's see. In the end, kung marami ng kasong maisasampan ng ombudsman, then baka ma-overtake na ng events, di ba, ng itong mga pagpa-file. But we don't know. Di ba? In the meantime, we will just have to work on the premise na wala pang nafa-filean ng kaso at kinakailangan nating palakasin itong pananagutan dahil yan naman na sinasabi ng ating mga kababayan eh. Kaya nga nakakalungkot na hanggang ngayon pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng ating bansa. Pero yung mga big fish, wala pa rin nasasampahan ng kaso at wala pa rin paglilitis. Opo. Di ba Sabi ko nga Opo. naalala nyo nagkasunog dito sa Hong Kong. Yung maraming high-rise na buildings. sunog. Opo, Yes. maraming building. Diba na may Pilipina pang namatay dahil nga sinakripisyo niya yung buhay niya doon sa sunog na yun, di ba? Yes, sir. 1 week after, yung mga contractor nung building nakakulong na eh. Di ba? Tayo Nakakulong po pero contempt lang sa Senate. Pero yun nga po na Senator Pangilinan, ibig po sabihin yan, hindi po kayo kontento sa mga nakalipas na naging trabaho po ng ICI, mga referrals, at mga Kulang. nasampahan na ng ombudsman. Definitely kulang. Kasi nga,
daing ng taong bayan, puro investigasyon, wala namang nakukulong. Pero tama si Nympha, meron na kaming napakulong, pero contempt. Contempt. Hindi lamang sa Blue Ribbon, pati sa anti-smuggling, tatlong nakakulong ngayon dahil sa contempt. Pero hindi namin trabaho ng husgado itong pagpapakulong ng mga criminal accused sa criminal cases. And which brings me to the point na hindi lamang ito issue ng corruption. Ito'y issue rin ng kapasidad ng ating sistema ng katarungan. It is, sabi nga ng mga kababayan natin wala naman nakukulong eh. Oh, pero sir, ito pong sa ICI nga, ang sabi, merong statement sa Malacanang parang patapos naman na siya, nasa DOJ na siya. Nalalapit na. Hindi ba parang magiging parang ang dating ay nilikha lang ito para ma-appease, para mapakalma yung tao kasi galit na galit ang mga tao dun sa katiwalaan ginawa yung commission. Tapos parang pinagbalang bahala naman yung commission, delayed yung pondo. Tapos itong may nagsipag-resign ng 2 commissioners, hindi pinupunuan at sinasabing patapos na yung role nila. Samantalang binigyan mo nung una ng pagkalaki-laking trabaho na mag-imbestiga ng katiwalian. Ako, hindi tapos ang trabaho hanggang hindi nakukulong at nasesentensyahan. Kaya itong mga diskusyon na tapos na sila, etc., I beg to disagree. No? Until nakukulong at nasesentensyahan, with final and executory, dahil pagkatapos masentensyahan sa Sandigan Bayan, may Supreme Court pa yan. So ibig sabihin, Senator, para ho ba sa inyo dapat punuan yung ICI mag-appoint ng 2 commissioners para po makapagpatuloy ng trabaho habang hindi pa nagagawa yung commission? Pwede yan. In the interim, temporary. In other words, as a stopgap measure, punuin na ninyo yung ICI, pero talagang punot dulo nito, ikulong na ninyo yung mga nararapat ikulong, sampahan ng kaso. Kasi hanggat walang nakukulong at hindi nasasampahan ng kaso na non-bailable, ang taong bayan nagsasabi, parang drawing lang lahat ito. And then, Kaya nakakagod. So in other words, let's see. Ang hamon sa Ombudsman, ang hamon sa DOJ at ang hamon sa Executive Department, nasaan ang mga kaso? opo, Nasaan pagsampa ng kaso? and then Senator, meron pong mga napasok na sa Witness Protection Program ng Department of Justice, yung sina Henry Alcantara, dating Undersecretary Bernardo. Roberto Bernardo. Oo, kasi witness sila siguro sa mas malalaki pang isda, 'di ba? Kayo ho ba kontento dito? Sila ho ba karapat-dapat talagang maging state witness, sir? Well, ultimately, ang korte ang magde-decide niyan. I-recommenda ng DOJ, but pag sinampahan na ng kaso ang mga nasasakdal, it will be the court that will decide. No? Sila ang may huling pasya na karapat-dapat ba o hindi. At sa akin, nasa batas naman yan eh. Kung ang kanyang testimonya ay Vital. ang isang paraan o the only way, di ba, na ma-convict. In other words, indispensable yung kanyang testimony para magkaroon ng conviction, then yes. At syempre, hindi sila yung does not appear to be the most guilty. Yan, medyo contentious yan dahil ang ibig sabihin ng does not appear to be the most guilty ay yun na nga, merong mas big fish pa sa kanya. Yun lang naman yun eh. So, ibig sabihin, dito sa mga undersecretary, ang ituturo niyan, based on my own, sabihin na nating assessment, si Bonoan mismo, dahil siya yung head of agency, among others. Ayun pa po pala. Sir, ano yung nakita ninyo dito palang pananagutan ni dating Secretary Bonoan? Siya pala ay kasama po sa nakasampinan na bukas. Kaya lang baka bigyan ng consideration dahil daw po sinasamahan yung asawa na May problema nagpapagamot sa sa mata. Amerika. Oo. Pero kayo ho ba, Senator, doon sa inyong pag-iimbestiga, may nakitang malaking pananagutan dito ni Secretary Bonoan? Well, base sa testimonya ni Undersecretary Bonoan, ang tinuturo niya, hindi ba, sabi niya, between Bonoan and Cabral, about 15 billion, di ba? Mga 5 billion per year ang Allocable, kanilang komisyon o kickback, di ba?
So, marami siyang kailangan ipaliwanag base dun sa testimonya ni former Yusek Bonoan. Apo. Katanggap-tanggap Go, Sorry, go. katanggap-tanggap po ba yung katwiran na nagpapagamot kasi yung misis ko Yun. kaya dito muna ako sa Amerika. Supposedly, uuwi po siya Humingi siya ng December 15 daw yes, eh. oo. Pero humingi ng extension. Oo, hanggang Feb 15 daw pero hindi pa natin alam kung talagang uuwi. Bukas po, nakasabpi na siya. Ang patakaran, tama ho ba, Senator, pag hindi sumipot sa sabpi na pwede i-contempt? Yes, and then mag-issue ng arrest warrant. Aha. Tatanggapin niyo ho ba yung ganung katwiran, sir, na ito nagpapagamot pa yung misis ko, hindi pa ako makakauwi? Pwede ho ba yun, sir? I'd like to see the official, hindi ko pa nababasa eh. So, pero offhand, hindi katanggap-tanggap yun, ano? Dahil matagal na eh. September, di ba? January na eh. Di ba? Ang haba naman nung kanilang pagbabiyahe para sa check-up, hindi ba? Of course, I don't know. Let us read. Let us wait for his explanation. But in the meantime, offhand, sa akin, matagal na ito. September pa lang. Di ba? January na. Apo. And Sabi ko nga, yung mga involved sa ibang kaso, hindi ba? 1 week after, nakakulong na eh. apo. Ulit tayo, September, October, November, December, o mag-aapat na buwan na. Opo. And Senator Pangilinan, meron din ho ba kayong nakuhang information na baka mayroong surprise na testigo? Kasi may binabanggit po si Senator Panfilo Lacson na nagsasabi niyo yung ugnayan ba ng mga Diskaya at saka ni former Speaker Martin Romualdez? Wala, sa totoo lang, wala rin akong balita. No? Pero sa atin, sabi nga, we go where the evidence leads us. Whether it's testimonial, documentary evidence. Yan ang pinakamatibay na guide for us. Di ba? Para wala tayong sinasanto, wala tayong kinikilingan. Ebidensya lang ang kikilingan natin. Kasi po ang naging po na naman din ni Senator Amy Marcos, total nabanggit niyo po, Senator, yung walang kinikilingan. Kasi ang puna niya, bakit ang tumbok ng investigasyon DOJ, Ombudsman at sa Senado, yung pong pagkakadawit ng mga senador. Hindi, parang nakakaligtaan, merong mga congressman din na nadadawit pero bakit hindi na po pursue ito kagaya sa Senado, yung mga Diskaya ho ang nagbanggit dun sa pangalan ng mga congressmen pero hindi daw po ito na natututukan. Well, inimbitahan silang lahat, di ba? I think 17 ang inimbitahan nung huring hearing at hindi sila sumipot. So, we can tackle that again bukas. No? Ano na ang status nito? Hindi ibig sabihin ay off the hook na sila. Hindi, dahil nga, well, sinasabing hindi binibigyan ng pagkakataon na maipaliwanag itong mga sangkot na kongresista, hindi naman din totoo yun dahil nga inibitahan sila. Hindi sila pumarap. So we can tackle this again tomorrow. Ayan. With that, sir, maraming salamat po sa inyong oras, Senator Pangilinan. Thank you so much po. Thank you very much at Happy Chinese New Year na ba? Lapit na. Lapit na. Lapit na po. Lagi tayo Okay, thank you. Thank you so Maraming much salamat. po. Ingat po Magandang araw. palagi.